Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ang ating pong narinig kanina na ebanghelyo ay patungkol nga sa pagkaila ni Pedro sa ating Panginoon ng 3 beses. Ito po ay mababasa natin sa 4 na ebanghelyo. So ibig sabihin, mahalaga at marahil mahalaga ang mensahe nito sa atin. Kung titingnan natin ang ebanghelyo, ang pagkaila o denial ni Pedro sa ating Panginoon ay 3 beses nga. Ngunit kung titingnan natin, patindi ng patindi. Noong una, ipinagkaila niya ang Panginoon sa harap ng isang katulong. Pangalawa, ipinagkaila niya ang Panginoon sa harapan ng isang katulong at sa mga tao na naroon. At ang pangatlo, ipinagkaila niya ang Panginoon sa harapan ng mga tao na may kasama pang panunumpa. Parang sinasabi niya sa atin locally, mamatay man ako, hindi ko siya kasama. Matindi, no? Patindi ng patindi. Subalit titingnan natin, bakit ginawa yun ni Pedro? Siya na marahil ay pinuno ng mga alagad ng Panginoon, ay ipinagkaila ang Panginoon ng 3 beses. Kung maalala natin, ang bago nangyari ito, dinala ng Panginoon ang kanyang mga alagad at pinili niya ang 3 alagad niya, kasama na doon si Pedro. Sila ay pumunta sa hardin ng Getsemani at sinabi niya, huwag kayong matulog, maging handa kayo at manalangin. At siya ay umalis, pagbalik niya, tulog sila, lalo na yung 3. So pinaalalahanan niya, lalo na si Pedro, binanggit niya pa, Pedro, huwag kang matulog, kaya maging handa kayo at manalangin. At umalis uli ang Panginoon, di ba? 3 beses na bumalik ang Panginoon, tulog pa rin sila. Marahil, ito ang tinatawag na kahinaan ng tao. Di ba? Siguro dahil tao lang sila, pagod, subalit pinaalalahanan sila ng Panginoon na manalangin. Kaya siguro ang nangyari, nung nangyari na hinuli na ang Panginoon, hindi nila alam kanilang gagawin. Sila ay hindi handa, kaya sila ay nagtakbuhan. Dahil hindi sila naging handa at hindi sila nanalangin. Pangalawa, marahil ang dahilan din ay takot. Well, atin pong kilalanin din ang medyo may pagkamatapang ni Pedro dahil nang hinuli po ang Panginoon, siya lamang yung alagad na sumunod sa Panginoon. Subalit, malayo siya dahil ayaw niyang makilala siya ng mga tao. Siguro natatakot siya na baka anong mangyari sa Panginoon, kaya sumunod siya. Pero, natatakot din siya na baka siya ay makilala at gawin din sa kanya ang ginagawa nila sa Panginoon. So, takot. Diba? Kaya marahil ito rin ang naramdaman ni Pedro kaya hindi siya lumapit ng husto. Kaya nga nung ipinagkaila niya ang Panginoon ng 3 beses dahil natatakot siya. Kaya makita natin ito sa katuruan ni Pedro sa kanyang unang sulat, 1 Peter chapter 5. Sinabi niya, be on the alert because your adversary, the devil, prowls around like roaring lion, seeking someone to devour. So alam niya, siguro naalala niya. Kaya nga, nung pagkakataon na momentarily na-devour siya ng kalaban. Dahil sinasabi niya, hindi siya naging handa at takot siya. So kung titingnan natin si Pedro, na siguro siya yung unang alagad na tinawag ng Panginoon, siya yung leader ng mga alagad ng Panginoon at marahil pangalawa kay Juan, sa pinakamalapit sa Panginoon ay ipinagkaila ang Panginoon. Tayo rin, parang ganun din. Minsan naging overconfidence tayo. Hindi porket tayo ay matagal na sa simbahan,
Hindi porket tayo ay nagsisilbi sa simbahan, minsan feeling natin, kaya ko na to. Kahit anong pagsubok na darating, kakayanin ko to. Nagiging overconfidence tayo gaya ni Pedro. And in the end, i-deny din natin ang Panginoon. Pag yung pagkakataon o yung mga pagsubok na tayo ay nahihirapan at tayo ay hindi handa, kadalasan, dinideny natin ang Panginoon. And worse, pag nangyari ang ganoon, merong mga ilang Kristiyano na lumalayo sa simbahan dahil hindi nila nakayanan. Subalit tandaan natin, merong purpose kung bakit inalaw ng Panginoon si Pedro na-deny siya. Sa Lucas chapter 22, binalaan ng Panginoon si Pedro. Sinabi niya na maghanda ka na ikaw ay susubukan ng kalaban na gaya ng pagsala ng mga magsasaka sa ani, parang ganon. Okay? Subalit kaya, bakit hinayaan ng Panginoon? Alam naman pala ng Panginoon, di ba? Na i-deny siya ni Pedro. Kasi sinabi niya yun beforehand kay Pedro, i-deny mo ako 3 beses bago pa tumilaok na 2 beses sa manok. So alam niya. So bakit hinayaan niya? Marahil isa sa dahilan ay upang patatagin si Pedro. Upang maranasan niya ang pagsubok at kanyang malampasan. Dahil meron siyang plano kay Pedro. Siya yung magiging isang haligi, isa sa mga haligi ng simbahan sa Jerusalem. Kaya ganun na lamang at siya rin ang siyang gumabay sa mga tagasunod ng ating Panginoon. Makikita ito sa kanyang unang sulat at pangalawang sulat. So mayroong purpose. Okay? Siguro ang ating matutunan dito sa ebanghelyong ito, unang-una ay dapat maging handa tayo. Huwag tayong maging overconfidence at huwag nating kalimutang manalangin. Dahil ang panalangin ay isa sa mga paghahanda upang maging aware tayo. Hindi lamang sa ating sarili, maging aware tayo sa mga gawain ng ating kalaban. At syempre, kasama na dun ang pagpapakumbaba. Okay? Dahil siguro sa nangyari ng ganoon ay na-realize ni Pedro na, teka, kala ko malakas na ako. Ang aking pananampalataya ay malakas na dahil ako ay leader ng mga alagad. Subalit, wala. Nag-fail din ako at ipinagkaila ko pa rin ng Panginoon. At syempre, kasama na rin doon ang tawag dito, pagpapatatag ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. O nasabi ko nga, let us be humble, okay? With ourselves and with others. Kung mayroong mga pagsubok man na darating sa atin na marahil ay naranasan din natin, una-una natin siguro gawin ay manalangin, magtiwala sa Panginoon, huwag sa ating sarili. Dahil kahit anong sasabihin natin na malakas ang ating pananampalataya, kadalasan tayo ay nag-fail din. So ito marahil ang ipinapakita sa atin ng Ebanghelyo sa nangyari kay Pedro na maaring mangyari din sa atin. Alalahanin natin na merong plano sa atin ang Panginoon. Hindi niya tayo hayaan na bumagsak. Kagaya ni Pedro na kahit napakahirap ng kanyang sitwasyon, subalit nandoon pa rin ang Panginoon. At ang sabi ng Panginoon sa kanya, peace be with you. Nawa matutunan natin ang nangyari kay Pedro, na maaaring mangyari sa atin, at matuto tayong magpapakumbaba palagi. Manalangin, at sa gitna ng mga pagsubok, dapat magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon. Amen.